Ang layunin po ng Iglesia ni Cristo sa ganitong mga gawain ay para ibahagi po sa inyo ang aral na aming sinasampalatayanan, na pawang mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sapagkat matibay po ang aming pananalig na ang tanging saligan po, batayan, pundasyon ng tunay na paglilingkod sa Diyos na kanyang tatanggapin at pananampalatayang ikaliligtas, ang tanging batayan po ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. No more, no less. Kaya hindi po ang pag-uusapan natin dito ay kuro-kuro o kaya ay palapalagay. Hindi po. Kundi kung ano ang nakalagay at nakasulat po sa Biblia. Kaya sa mga tanong na inyo pong ipinadala, mapapansin po ninyo, ang babasahin po namin, Biblia. Ang sagot, hahanguin po natin sa banal na aklat. At kung sakali po, babasa kami ng mga aklat referensya para lang po tistiguhan yung katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Sa pamamagitan po ng introduction na yan, ay maaari na tayong magsimula sa atin pong open forum. Kapatid na Joel, kaninong tanong ang ating uunahin? Siya nga po pala, kasama ko po ang kapatid na Joel Calago, ministro din po ng Ebanghelyo dito sa Iglesia ni Cristo. Makakatulong po natin sa ating gagawing open forum. Kapatid na Arnel, tama po na ang ating batayan sa pagsagot, Biblia, sapagkat ang mga salita po ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. Kaya ang nagtanong po, sa Biblia po niya ipasasagot. Kami lang po ang bumasa. Ang tanong po, mababasa ba sa Biblia kung aling iglesia ang totoong sa Diyos at maliligtas? Ang nagtanong po, kapatid na Arnel, si Socorro Melchor ng UP Diliman, Quezon City. Diyan sa tanong po ni Ginoong Socorro ay may dalawang bagay na naisbigyan ng katugunan. Alin daw po ang totoong sa Diyos, yung sa Diyos. Ikalawa, alin po ang tiyak na ligtas. Ang una ko pong babasahin mula sa Biblia ay nakatala dito po sa Colosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 12. Ito po ay turo ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal Niya. Sa talatang ito, at ang totoo, mababasa po ninyo sa screen, may binabanggit po dito si Apostol Pablo na mga hinirang ng Diyos. At ang sabi pa po sa talata ng Biblia, itinalaga para sa Kanya. Yan yung tanong. Ang sabi, alin ang totoong sa Diyos? Itong itinalaga para sa Diyos at hinirang ng Diyos at minamahal ng Diyos. Ang tanong po, kapatid na Arnel, iglesia, totoong sa Diyos. Ang nabasa po ninyo, hinirang ng Diyos ang itinalaga. Kaya ang tanong po natin, kapatid na Arnel, may mababasa ba tayo sa Biblia yung mga taong itinalaga, hinirang ng Diyos ay nasa loob ng tunay na iglesia? Parang si Socorro, si kapatid na Joel, ano? Hindi pa kasi tapos. Ang binasa po natin ay 12, ngayon po 12 at 15. Pakinggan po ninyo. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal Niya. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Yung tinutukoy po pala ni Apostol Pablo na mga taong hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Diyos at minamahal ng Diyos, ang sabi po, tinawag para maging bahagi ng isang katawan. Kaya madali po silang makita, makilala. Hindi po sila kung saan-saan naroon. Nasa isang katawan.
Alin po kaya yung katawang tinutukoy na naroon ang mga itinalaga para sa Diyos? Colossus po 1:18. Pakinggan po ninyo. Ito po, ang pahayag ng Biblia. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Alin po yung katawan? Ang sabi po, iglesia. Alin pong iglesia? Iglesia na pinangunguluhan ni Kristo. Naroon po yung mga sa Diyos, itinalaga para sa Diyos. Nasa isang katawan, yung katawan, iglesia po na pinangunguluhan ni Kristo. Nasa Biblia ba, kapatid na Arnel, letra por letra, mababasa kung ano ang pangalan sa iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Opo, Roma 16:16. Yan din po ay turo ni Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Letra por letra po, nakasulat. Yung iglesia na katawan ni Kristo, pinangunguluhan ni Kristo, iglesia ni Kristo. Kaya yung unang bahagi po ng tanong ni Socorro Melchor ng UP Diliman, ang sabi niya, mababasa ba sa Biblia kung alin ang iglesyang totoong sa Diyos? Nasagot po, ayon sa Biblia. Yung mga hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Diyos sa panahong Kristiyano po, nasa isang katawan na ang katawang yon, iglesia ni Kristo. Inoong ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Arnel, nagturo, tiniyak ba ng ating Panginoong Hesukristo na ang mga kaanib sa kanyang iglesia o nasa loob ng iglesia ni Kristo, yun ay sa Diyos? Opo. Dito kapatid na Joel at mga mahal po naming mga panauhin, lalo na kay Socorro Melchor, ang babasahin ko naman po ay pangungusap mismo ng ating Panginoong Sukristo. Sa Juan 17:9 hanggang 11, idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo. Ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanglibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Ano po ang pahayag ng ating Panginoong Sukristo dito po sa mga talata ng Biblyang binasa namin sa inyo? Ang sabi ni Kristo, yung mga taong ibinigay sa akin ng Ama, binigay sa kanya ng Diyos. Alalaong bagay, yung mga kaanib sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Ang sabi niya, sila'y sa iyo. Ang tinutukoy niya, ang Diyos. Sila'y sa Diyos. Lahat ng ibinigay mo sa akin, sa iyo. At yung iyo, akin. Siguro, itatanong nila, ba't natin natiyak na ang tinutukoy dyan? Yan nga yung iglesia ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Tatawagin po sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Aling pangalan niya? Pangalang ibinigay mo sa akin. Yung pangalang ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Alin po ba ang pangalang ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Jesus? Babasahin ko po itong turo ng mga apostol dito po sa Gawa 4, ang talata po ay 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Alin po ang pangalang ibinigay ng Diyos? Pangalang Kristo. Paano po kung itawag ang pangalang Kristo sa iglesia na itinatag ni Kristo? Binasa na po kanina yung Roma 16:16, iglesia ni Kristo.
Kaya maging ang ating Panginoong Kristo nagturo na yung iglesia niya, iglesia ni Kristo, sila po ay kanino? Sa Diyos. Sabi ni Kristo, ang akin ay iyo. Nasasagot ka, Joel? Opo, Tanong. maliwanag pong sagot. At ang sabi po, sa talatang binasa po ninyo, yung kay Kristo ay sa Diyos. At yung sa Diyos, sa Kanya rin. Pero meron pang nais malaman si Socorro. Opo, yung tanong niya, kung mababasa ba sa Biblia na ang iglesia ni Kristo ang tiyak na maliligtas? Magandang tanong yan. Ang dami na pong pagtatalo o debate o argumento o pag-uusap o dialogo na nangyayari sa iba't ibang mga pangkati ng paniniwala. Yung salita pong tiyak na ligtas. Walang aamin na hindi po sila tiyak na ligtas eh. Pero sa Biblia po ba, merong nakasulat na tiyak na ligtas? Sana po ay dinadama po ninyo yung ating pag-aaral. Ano ho, maaaring itinanong lang yon ni Socorro, baka yun din po ang tanong ninyo. Meron bang nakasulat sa Biblia, tiyak na ligtas? Siguradong ligtas? Sino yon? Ikaw ba yon? Ako ba yon? Sila ba yon? Ang babasahin ko po, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Roma 5:8 hanggang 9 po. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Letra por letra po, binasa natin yung salitang tiyak na maliligtas. Pero sino daw po ang tiyak na maliligtas? Si Apostol Pablo po may sabi, yung mga taong napawalang sala sapagkat natubos ng dugo ni Kristo. Nagkasala. Bakit ba hindi? Lahat ng tao nagkasala, maliban kay Kristo. Pero ito po, napawalang sala sila. Eh bakit? Natubos ng dugo ni Kristo. Kaya kapatid na Joel at kay Socorro Melchor ng UP Diliman, hahanapin mo lang kung saan nakasulat sa Biblia. Sino ang natubos ng dugo ni Kristo? Malalaman mo na, yun ang tiyak na ligtas. Dapat talaga na ipaliwanag natin sa kanila ngayon, kapatid na Arnel, kung sino-sino po yung mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sila din ay naniniwala na sila'y natubos din ng dugo ni Kristo kahit sila ay napaanib sa iba't ibang relihiyon o pangkati ng iglesia. Ang magpapasya nun at magpapaliwanag, Biblia, kapatid na Joel. Babasahin po namin Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, 20, talatang 28 po. Pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang, babasa po nyo doon, Iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo. Hindi po kami may sabi po noon, mga mahal po naming mga magulang, kaibigan at mga panauhin. Binasa lang po natin ang katotohanan ng nakasulat po sa Biblia. Ang sabi po sa Biblia, ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo ay yung kanyang iglesia, iglesia ni Kristo. Kaya kung babalikan po natin yung tanong ni Socorro Melchor ng UP Diliman, yung daw pang iglesia, totoong maliligtas? Opo, sapagkat nakasulat sa Biblia, ang sigurado at tiyak na ligtas, yung tinubos ng dugo ni Kristo, ang tinubos ng dugo ni Kristo, nasa Biblia din po, iglesia ni Kristo. Kaya kung ang tao po, naghahangad ng kaligtasan pagdating ng paghukom, meron pong anyaya sa kanya.
ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo at babasahin po dito sa Juan 17 at 9. Ito po. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Siguro po, wala nang pagtatalo kung ang sasagot ay ang ating Panginoong Sukristo. Kung ang tanong mo, paano ba ako maliligtas? Sinagot ng Panginoong Sukristo. Ang sabi niya, buong katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Yung kawan po, binasa na kanina yung Gawa 20:28. Ang kawan ay ang iglesia ni Kristo na tinubos ni Kristo ng kanyang mahalagang dugo. Kaya nasasagot po ang tanong na ipinadala ni Socorro Melchor ng UP Diliman, Quezon City. Totoo daw po ba, mababasa ba sa Biblia na ang iglesia ang totoong sa Diyos at maliligtas? Binasa po natin sa Biblia. At para makasama tayo doon, si Kristo po ang nag-iimbita, nag-aanyaya, nag-uutos sa lahat ng gustong maligtas. Pumasok tayo nakabilang sa kanyang kawan. Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Pero bago tayo pumalaot sa susunod na tanong, kapatid na Joel, meron lang po kaming nais na ipapansin pa. Kasi po, pag itinuturo yan, ganyang katotohanan, yung iba po, wari-bagang, parang nagdaramdam. Ang sabi nila, parang yung sinabi, kayo lang ang ligtas, paano kami? Masyado yatang exclusivistic yung inyong pagtuturo. Kayo lang, paano kami? Ibig bang sabihin, si Kristong tagapagligtas, nagtatangi ng taong ililigtas? Ba hindi ho. Kung napansin po niyo yung binasa ko, sabi ni Kristo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa, ako ang pintuan, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Ang sabi niya, sino man? Tatanungin ko po kayo, mga mahal po naming mga bisita, mga panauhin. Yung bang salitang, sino man, may itinatangi? Di ba pag sinabing sino man, lalaki, babae, mayaman, dukha, nakapag-aral, hindi, maitim, maputi, ano ba? Sino ka man? Pero ang tangi, yung paraan. Kaninong paraan? Paraan ng tagapagligtas. Siya tagapagligtas eh. Ano paraan niya? Ang sabi niya, pumasok ka sa loob ng kawan sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Ang kawan po, yung kanyang iglesia ni Kristo. Kapatid na Arnel, ito po ay napakagandang tanong. Bakit ipinipilit ng Iglesia ni Kristo na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan o rebulto? Ang itinuturo sa amin ng mga pari ay ang Diyos ang sambahin. Hindi ba ito ay isang pagpaparatang? Ang nagtanong po kapatid na Arnel, si Leonardo Gasmen, ng Maginhawa Street, Teachers Village East, Quezon City. At itong katanungan ito ay meron ding nagtanong sa SM North, kapatid na Arnel. SM North. Oo. Sige nga. Itatanong ko lang sa Iglesia ng Cristo kung bakit wala kayong mga santo at wala kayong prosesyon. Kasi nung January 9 ay mayroon kaming prosesyon dito sa Quiapo. Ang una pong tanong, ipinipilit daw po namin na ang kinagistang relihiyon o Iglesia Katolika sumasamba sa larawan o rebulto. Wala daw pong ganon na itinuturo ang mga pare. Kaya kami daw po nagpaparatang. At pagkatapos yung napanood naman po natin, nagtanong nasa SM North pa siya. Ba't wala daw tayong prosesyon ng santo? Dahil daw noong Enero 9, may prosesyon po na ginawa sa Quiapo, yung kanilang puon na tinawag nilang Black Nazarene, na itim na Nazareno. Pagka black, itim talaga yan, kapatid na Arnel.
Mga mahal po naming mga panauhin, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po ginawa at hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo ang magbintang o magparatang. Kung sinasabi man po namin na ang kinagis ng relihiyon, ang Iglesia Katolika Romana, sumasamba sa larawan, alam po ba ninyong inuulit lang namin yung talagang sinabi po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga pare? Sila po mismo, ang mga pare mismo, ang nagtuturo at nagsasabi na ang Iglesia Katolika sumasamba po sa larawan. Ano po katunayan? Babasahin ko po ang isang aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Ito po ay isinulat ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School, may imprimu potest at nihil obstat ni Jose Jovellanos, imprimatur ni Jose Bustamante. Babasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Hindi po kami may sabi nun. Sabi ng pare, sa kinagisang relihiyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, di sumasamba nga sa larawan. At yung sinasabi nilang imahe na yun, hindi naman po yun ang ating Panginoon sa Kristo eh. Pero wag muna tayo doon. Doon po tayo sa issue. Nagpaparatang daw po Iglesia ni Cristo pag sinasabing ang Katoliko sumasamba sa larawan. Dito po, sa aklat na isinulat ng pare, sinasabi nila, sumasamba sila sa larawan. Hindi lang yan. Ito pa po, munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay Katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka, gusto kasi banig noon eh, no? Ngayon, hindi na yata uso banig eh. Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog. Agad ka na daw manikluhod sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. And totoo, doon pa lang ka, Joel, sa aktwasyon, nakaluhod. At doon sa sinasabi, halata mo na kahit itanggip hindi kami sumasamba. Ba't ka nakaluhod? Hindi kami sumasamba. Ba't sinasabi ng bibig mo, sinasamba kita? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsambe. Ano po sabi ng pare? Pagbangon mo sa banig, agad kang lumuhod sa isang larawan o krus. Pagkatapos magwika ka, sinasamba kita. Hindi lang yan. Ito po, isang aklat Katoliko. Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin, ang De La Salle College sa isang paaralang Katoliko. Catechism of Christian Doctrine, babasahin ko po
ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika, sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Sagot, hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14, anong tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan, tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15, dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo, at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nagpaparatang po ba kami kung sabihin po natin ang Iglesia Katolika Romana sumasamba sa larawan? Hindi po. Yan pong binasa po natin sa mga aklat Katoliko. At gaya nga nung tanong kanina, nung Ginoo sa SM North, bakit wala daw tayong prosesyon ng mga santo? Yun mismong katunayan po ng kinagis ng reliyon, lumuluhod, nagproposisyon, sumasamba sa mga larawan o sa mga ribulto. Kaya hindi po kami nagpaparatang kung sinasabi po namin yon. Yan po, nakasulat mismo sa mga aklat Katoliko. Ang kanila pong pangangatwiran, kapatid na Arnel, tanggap na nila na talagang iniutos ng pari ng Iglesia Katolika na ang mga larawan ng mga santo na kinikilala nila ay kanilang sinasamba. Pero bakit pa raw natin pinupuna yung kanilang ginagawang pagsamba sa mga larawan? Hayaan na lang daw natin sila. Kung tayo naman po ay nagmamahal sa ating kapwa, bakit pa raw pinupuna natin sila? Ang totoong pagmamahal at pag-ibig sa kapwa, kapatid na Joel, hindi ka papayag na siya'y mapahamak. Kung totoong mahal mo ang kapwa mo, hindi ka papayag, mapasama siya. Ba't ganun po ang sinasabi namin? Yung po bang pagsamba sa larawan, sa ribulto, o anumang imahen, ikabubuti ba o ikasasama? Ang babasahin ko po, Biblia na. Ito po ang pahayag ng Panginoon Diyos. Exodo Kapitulo 20, talatang 1, pagkatapos po ay 3 hanggang 5. Ito ang sinabi ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusan yan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Napakabigat po palang kasalanan sa harap ng Diyos. Yung pagsamba sa mga larawan, imahin o ribulto. Bakit? Ang Diyos mismo nagbawal. Ano sabi niya sa tao? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Paano po ba nagkakaroon ng ibang Diyos ang tao maliban sa tunay na Diyos? Ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng mga larawan, ng mga ribulto, ng kahit anong uring nilalang, pagkatapos sasambahin at paglilingkuran. Mga magulang at mga mahal po naming mga panauhin at kaibigan, yung pong larawan, yung ribulto per se, hindi po masama. Meron tayong mga larawan ng ating mga magulang para maalaala natin sila, mga mahal natin sa buhay. May mga ribulto tayo ng mga bayani para natin gunitain ang kanilang kabayanihan. Pero alin po yung tinutukoy po ng Panginoon Diyos na masama? Pagka yung larawan, pagka yung imahen, pagka yung ribulto, niluhuran mo na at sinamba. Gaano kasama yun? Sabi ng Diyos, parurusahan ko kayo. Kaya kung pinupo naman po natin
Hindi lang naman po ang kinagis ng reliyon. Lahat ng uri ng paniniwalang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan o larawan, pinupuna po natin. Hindi po para sila po'y tulig sa inlang. Hindi po. Hindi po para saktan ang damdamin nila. Kundi ang nag-uudyok po sa amin, ang tao sa pusong pag-ibig at pagmamalasakit, huwag po nilang gagawin yon. Magagalit ang Diyos. Parurusahan ng Diyos ang sinuman na sasamba at maglilingkod sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan. Kung halimbawa, kapatid na Arnel, ang kanilang pangangatwiran, yung pagsamba namin sa mga larawan, ipinatutungkol namin yan sa tunay na Diyos. Kaya papayag ba ang Diyos, kapatid na Arnel, sa Biblia po, na kung tayo po'y sasamba sa Kanya, dadaan pa tayo sa mga larawan? Una, walang ganung utos ang Diyos, kapatid na Joel. Sabi nga niya, huwag kang gagawa ng larawan, atribulto, imahin, pagkatapos luluhuran mo at paglilingkuran. Pero, sagupain natin yung tanong. Ang Diyos ba pumapayag na yung kanyang kalwalhatian ibigay niya sa larawang inanyuan? At sasabihin ng tao, hindi naman talaga yung larawan ng aming sinasamba. Kung nakaluhod man kami doon, para sa Diyos yun. Ito sabi ng Diyos. Ang babasahin ko po, Biblia, Isaias 42, ang talata po ay 8. Pakinggan po ninyo. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan at ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang liwanag po. Emphatic ang sinabi ng Panginoon Diyos. Siya daw anya ang Diyos at yung kalwalhatian niya at kapurihan hindi niya ibibigay sa iba. Kahit pa sa mga larawang inanyuan. Ba't natin ikakatwiran ngayon? Kung nakaluhod man kami sa larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, wag! Yung kapurihan ko, hindi ko bibigay diyan. Para maintindihan po natin sa isang ganitong paliwanag, kapatid na Joel, halimbawa, at sino man yung nagtanong, si Leonardo Gasmen, merong mag-asawa, medyo nagkagalit. Galit po yung babae doon sa kanyang asawang lalaki. Ang sabi niya, pinagtataksilan mo ko. Nakita ko, may kasama kang ibang babae. Holding hands pa kayo. Sabi nung lalaki, abi hindi. Yung paghawak ko sa kamay niya, para sa'yo yun. Kung nakaluhod man kami sa larawan, hindi talagang yung larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o rebulto pagkatapos sasambahin nyo't luluhuran at paglilingkuran. Yung aking kapurihan at yung aking kalwalhatian, hindi ko ibibigay sa iba kahit pa sa larawang inanyuan, sabi ng Diyos. Kaya bawal po yan ng ating Panginoon Diyos. Baka sabihin nila, kapatid na Arnel, noon yun. Baka sa panahong Kristiyano, pwede nang sumamba sa mga larawan. Talagang ayaw bumitiw. Ayaw bumitiw eh. Noon daw pwede, bawal. Pero ngayon, pwede na daw po. Ang babasahin ko po, panahong Kristiyano. Tayo po ngayon nasasaklaw ng tinatawag na panahong Kristiyano. Christian era. Pakinggan po ninyo, ito po'y sulat sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 17. Ang talata po ay 29 hanggang 31. Pakinggan po ninyo, panahong Kristiyano na po ito. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila't talikdan ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanglibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Ito po, turo ng mga unang alagad ng ating Panginoong Kristo. Panahong Kristiyano po yan.
Ano sabi? Huwag niyong aakalain na ang Diyos tulad lang ng larawang ginto, pilak, o bato na inukit lang ng karunungan ng tao. Isipin po ninyo, yung akalain mong ang Diyos, parang ginto, bato, kahoy, masama na di lalo pa, sabihin mong Diyos mismo yon. Di ba, minsan makita mo, papahiran ng panyo. Tapos ipapahid pa sa buong katawan niya. Kasi paniniwala niya, gagaling daw sa kanyang karamdaman. Sana nga, kapatid na Joel. Pero, ito sabi ng Biblia, niakalain ang Diyos katulad lang ng larawan. Isipin niyo, ba't naman di magagalit ang Diyos? Kailangan po bang tayo po'y nakapag-aral para malaman natin na kahoy pala to? Papel pala to? Ginto pala ito? At kahit ginto pa yan, sabi ng Diyos, ba't mo ko itutulad sa ginto, sa larawan, sa pilak? At kung napansin po niyo yung talatang binasa ko, itinuring ng Diyos na kasamaan yun. At pinapagsisisi ang mga taong sumasamba sa mga larawan sapagkat nagtakdaan niya ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng araw ng paghuhukom. Kaya sapagkat mabigat na kasalanan yung pagsamba sa mga larawan, kapatid na Arnel, sa panahong Kristiyano, ano po ang mabigat na parusa kapag ang tao po ay sumasamba sa mga larawan? Babasahin po natin sa Apokalipsis 21. Ang talata po ay 8. Ganito po ang turo sa atin ng banal na aklat. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, mga larawan, rebulto, imahin, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ibig lang po sabihin, hindi po maliligtas pagdating ng paghukom. Bagkus mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ang mga tao po na nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawan o sa mga imahen. Kaya kung sakali po naririnig po ninyo na pinupuna po namin yung ginagawang pagsamba ng ibang mga tao, ibang relihiyon sa mga larawan, inuulit po namin. Hindi dahil sa nais po namin manakit ng damdamin o kaya ay sakta ng kanilang kalooban. Hindi po. Nais lang po namin na huwag silang mapahamak. Iwan yung masamang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang sambahin po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isipin po ninyo, sa panahon natin ngayon, di ba? Nagsisikap halimbawa ang mga alagad ng batas, ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sugpuin yung mga salot na nangyayari sa ating lipunan. Halimbawa, yung drug addiction. May mga kilusan na ilantad yung mga drug pushers, mga drug lords. Dahil yung mga yan sinisira hindi lamang ang kalusugan ng ating mga kababayan, kundi pati na ang kanilang mga kinabukasan. Pero kung yun, sinisika po natin, lalo na yung sisira ng ating relasyon sa Diyos, dapat po nating punahin. Yung sisira ng ikapagtatamo natin ng kaligtasan pagdating ng paghukom, dapat po nating punahin. Hindi sa layuning malakit ng damdamin, kundi sa layunin po, maligtas sila pagdating ng araw ng paghuhukom. Salamat po kay Ginoong Leonardo Gasmen. Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo.
At ang ating Panginoon Kristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Gawa 2:36. Si Kristo po ginawang tagapagligtas. Ang Diyos po ang gumawa sa Kanya, na siya, si Kristo, ay ginawang tagapagligtas. Gawa 5:31. Ang ating Panginoong Kristo ay ginawang isang tagapamagitan sa tao at saka sa Diyos. Sa unang Timoteo 2:5. At ang ating Panginoong Kristo inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang. Ang Diyos pong naglagay sa Kanya, ang tunay na Diyos. Efeso 1:20-22. At ang ating Panginoong Kristo pinadakila ng tunay na Diyos, at ang Diyos mismo ang may utos na si Kristo ay dapat ding sambahin. Inisa-isa lang po ni kapatid na Joel yon, dahil po sa yung iba po na nakabalita ang pagkakilala namin sa likas na kalagayan ng Panginoong Kristo ay tao at hindi Diyos. Pinararatangan po ang Iglesia ni Kristo na hindi daw po kami kumikilala kay Kristo. O kaya, minamaliit daw po namin ang Panginoong Kristo. Hindi po. Kaya ipinagpauna ng kapatid na Joel na ang pagkilala po namin sa Panginoong Kristo batay sa pagpapakilala ng Biblia. Inisa-isa, anak ng Diyos, ginawang Panginoon, ginawang tagapagligtas, tagapamagitan, inilagay ng Diyos sa kaiba-ibabawan ng lahat ng mga nilalang, pinadakila at inyutos ng Diyos na sambahin. Kaya kami po, na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, sumasamba sa Panginoong Kristo, hindi dahil sa siya'y Diyos, kundi utos ng Diyos na siya'y sambahin. Pero, kung ang pag-uusapan, yung likas na kalagayan niya, gaya ng tanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills, mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo, Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Hesus Kristo. Ito po. Ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito Kasi si Kristo po mismo nagsasalita Ano sabi niya? Ako na isang tao. Di tapos na, usapan dapat. Siya may sabing siya tao Anong oring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kasama sa katotohanan, yung sinabi niya na siya'y tao. Ba't po magagalit yung iba pag sinabi po namin si Kristo'y tao? Sa likas na kalagayan, siya may sabi. At hindi lamang po ipinakilala niya na siya ay tao sa likas na kalagayan, pinatunayan pa niya, hindi siya ang Diyos. Naiba siya sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya, isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Iba po ang Diyos na napakinggan ng taong si Kristo. Iba si Kristo na taong nakarinig sa Diyos. At hindi lang yan. Nang iwan ni Kristo ang mga apostol, umakyat na po siya sa langit, sa piling ng tunay na Diyos, ng Ama. Naiwan po mga apostol dito sa lupa. Ano ipinangaral ng mga apostol? Kung ano ang tunay na likas na kalagayan ni Kristo. Dito po sa unang Timoteo 2:4-5, babasahin ko po sa inyo. Ito po. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo Jesus ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos. Si Jesus ay totoo ngang tao at ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat. Ito sabi ng mga apostol.
Ano sabi? Si Kristo ay totoo ngang tao. Eh pag sinabi mo hindi siya tao, yan ang hindi totoo. Alin po ang totoo? Yung sinabi ni Kristo at itong ipinangaral ng mga apostol. Meron silang sinasabi ka, Joel eh. Ang sabi po nila, kapatid na Arnel, mayroon bang mababasa sa Biblia na mismo ang Diyos nagpapatunay na si Kristo'y tao sa kalagayan? Meron tayong mababasa niya. At hindi lang yan, ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao eh. Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos pagka ganon. Pero, ang tanong, kung si Kristo man po na ating Panginoon, nakagawa ng mga himala, kababalaghan, milagro, ano lamang pong ibinabadya nun? Ibig bang sabihin siya'y Diyos? Ito po, babasahin ko po sa Gawa 2:22. Ganito po ang turo ng banal na kasulatan. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang pananalitang ito, si Jesus na taga Nazaret, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya, gaya ng alam na ninyo. Ang gumawa pala nun, sino po? Ang Diyos. Kinasangkapan lang ang ating Panginoong Hesus Kristo sa pamamagitan ni Kristo. Pero namamalagi po, ang sabi, anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. Magiging dalawa Diyos. Si Kristo, taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan anya ng mga himala at kababalaghan ng gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Imari sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Sila may sabi nun. Pero yan bang sabi ng Diyos? Basahin po natin dito sa Ezekiel 28. Ang talata po ay 2. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe na sa Tiro, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ito sabi ng Diyos sa tao, kahit sino pong tao. Ang sabi ng Diyos sa tao, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sabi ni Kristo, ako'y tao. Yung mismong katibayan na hindi po siya Diyos. Ang tanong. Ngayon, kapatid na Arnel, sabihin nila, si Kristo, yun ang Diyos na naging tao. Pwede ba yun, kapatid na Arnel, ang Diyos ay maging tao? Una, yung sinabing yun, wala sa Biblia. Ikalawa, pumapayag ba ang Diyos, siya mismo, na siya Diyos na, tao pa? Ang binasa ko po sa inyo kanina, 28:2 ng Ezekiel. Ngayon po, Oseas 11:9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na, tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. Nung basahin ko tumisang, kapatid na Joel, may nagsabi, wala naman siya sinabi dyan na hindi siya payag ah. Ang tanong, yung bang sabi niyang ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi payag? Sagot kayo. Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Yung tao,
tao. Sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Ngayon, doon sa tanong na yun, meron pang nais na liwanagin si Leonardo Rocco. Ang sabi niya kasi, kapatid na Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Doon pa lang sa kalagayan, pag binasa mo sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8:40, si Kristo ay tao. Pero, bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayang hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. Isulat po ninyo, baka may Biblia po kayo sa inyong tahanan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama, ang Diyos, ay lalong dakila kaysa akin. Pantay ba? Sabi ni Kristo ang Ama, ang Diyos, lalong dakila kaysa akin. Alam po nyo, pag binasa po natin yan sa Bibliang Ingles, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox version, babasahin ko po yung Juan 14:28, John 14:28. You have heard me say that I am going away and coming back to you. If you really love me, you would be glad to hear that I am on my way to my Father. My Father has greater power than I. Ang Ama, may higit, mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pantay ba yun? O isipin po ninyo. Puntahan pa po natin ang ibang salin ng Biblia. Dito po sa The Amplified Bible. English din po, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sabi. You heard me tell you, I am going away and I'm coming back to you. If you really love me, you would have been glad. Because I am going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Ang Ama ay lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa akin. Pantay ba yun? O isipin po ninyo. Hindi lang yan. Isa pa pong English na Biblia. Dito po sa Today's English Version. Doon din po sa talatang yon. But I want you to understand that Christ is supreme. Ibang talata po, unang Korinto 11:13 po. But I want you to understand that Christ is supreme over every man. The husband is supreme over his wife, and God is supreme over Christ. Pagka nilapatan natin ng kaukulang Tagalog ang Diyos ay mas mataas kay Kristo. Mas supremo. Mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Kaya hindi po pantay. Gaya po ng itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills. Ang kanilang pangangatwiran, kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sapagkat si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan, kapatid na Arnel, na bagamat si Kristo binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siyang tunay na Diyos. Doon pa lang sa sinabi mo, kapatid na Joel, na si Kristo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos na binibigyan ng kapangyarihan kaya lang nagkaroon ng kapangyarihan? Di ba? Ikala mo, di ba mas mataas yung nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya? Pero gayon pa man, kahit binigyan ng kapangyarihan si Kristo, ano ang katunayan? Hindi po ibig sabihin doon Diyos na rin siya. Pakinggan ninyo ang babasahin ko po, unang Korinto 15:27 hanggang 28 po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan.
Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos, na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman, si Kristo, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Dito po, pinatutunayan talaga na ang ating Panginoong Jesucristo binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbigay sa Kanya, yung tunay na Diyos. At ang sabi po, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, paiilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Pero pagdating po ng takdang araw, takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim po kanino? Sa Diyos. Kaya alin po o sino po ang tunay na Diyos? Ang Ama na nagbigay ng kapangyarihan si Kristo. Si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Meron bang Diyos paiilalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin, iisa lamang ang tunay na Diyos. Pero dito po sa ating binasa, napakaliwanag. Kung binigyan man ng kapangyarihan ang ating Panginoong Kristo, bigay lang yun sa Kanya ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim o susuko sa Diyos na nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan. Sino po? Yung Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Kristo. Sino po? At ilan yon? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan 17:1 at 3. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po, pagkasabi ni Jesus dito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama! At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Sino po ang iisang tunay na Diyos? Ang Ama. Ilan? Isa. Kaisa-isa. Si Kristo, sinugo. Sino nagsugo? Ang tunay na Diyos. Iba ang nagsugo, iba ang isinugo. Ang nagsugo, ang tunay na Diyos. Isa lang yon. Ang isinugo, si Kristo. Kaya napakaliwanag po mula sa Biblia, Ginoong Leonardo Rocco ng Hasmin Street, Batasan Hills, na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan at lalong hindi po sila magkapantay ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang iisang Diyos, ang Ama na nasa langit. Ito pang tanong, kapatid na Arnel, sa demokrasya, pag sinabi, mas nakararami, yon ang tama at sinusunod. Hindi ba mas marami kaming mga Katoliko kaysa miyembro ng Iglesia ni Kristo? Bakit sinasabi ninyo na kayo ang totoo at ligtas, samantalang mas kakaunti kayo? Ang nagtanong po si Laila Santos ng UP Diliman, Quezon City, at ito po ay meron ding kinunan natin ng videotape sa West Avenue, Quezon City, kapatid na Arnel. Panoorin nga po natin. Si Sheila Sanchez, isang Katoliko, tanong ko lang sa iglesia, since it's a common belief na pag mas marami, yun ang tama at sinusunod, since marami ang mga Katoliko, ibig ba sabihin nun kami yung tama at mas totoo? Kasi palasak yung paniniwalang the voice of the people is the voice of God. Sabi nila no? Sabihin, pag mas marami daw, yun daw po ang totoo at yun daw po ang tama. Hindi po natin matatanggap ang ganung paniniwala. Hindi po porket mas marami ang naniniwala sa isang paniniwala, yun na po ang totoo. Halimbawa po, noon po, hindi pa maunlad ang siyensya, ang agham. Ang paniniwala po ng marami, ang mundo flat. Di ba?
Ang mundo flat. Porque ba't halos lahat ng tao noon, sa panahong yun ang paniniwala. Yun na po ang totoo. Napatunayan. Ngayon, ano po ang mundo? Ano po? Bilog. Bilog. Ang totoo, pag binasa mo sa Biblia, sa Isaiah 40:22, mababasa mo talaga, kahit hindi pa naiimbento teleskopyo, kahit hindi pa nakapag-circumnavigate ang tao sa mundo, basahin lang ang Biblia. Nakasulat doon na ang mundo po bilog . He that sitteth in the circle of the earth, sa King James Version, siya na nakaupo sa balantok o kabilugan ng mundo. Pero noon po, ang paniniwala ng marami, ang lupa o ang mundo, flat. May paniniwala pa noon, ang mundo daw, may tukod, at may lumitaw pa. Yung tinatawag na Greek mythology, ang mundo daw, pasan-pasan ni Atlas. Yan paniniwala ng marami noon. Dahil ba sa marami ang naniniwalang ganon, totoo na yon? Hindi ho. Ngayon, yung po bang pagiging marami sa bilang, katibayan ng pagiging totoo? Yun ang tanong ni Sheila Sanchez . Common belief daw. At pagkatapos, tanong ni Laila Santos, sa demokrasya, pag mas marami, yun ang totoo. Ito ho. Patutunayan po natin na hindi gayon. Kung ang pag-uusapan, sino ang sa Diyos, alin ang tunay na sa Diyos, alin po ang maliligtas. Ang babasahin ko po ay Deuteronomio, Kapitulo 7. Ang talata po ay 6-8. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto. Ang tinutukoy po dito, ang bayang Israel noon. Bakit po sila naging sa Diyos? Ba't sila ang pinili ng Diyos? Dahil ba sila ang mas nakararami? Sabi po ng Biblia, hindi kayo inibig ng Panginoon, hindi pinili kayo dahil marami kayo sa bilang. Ang totoo nga, kayo nga pinakamaliit . O paano ngayon yung tanong ni Sheila Sanchez at saka ni Laila Santos? Pag marami daw, sila daw ang tama. Mali na yan, dito sa nakasulat sa Biblia. Alin ang tama? Yung nasa Biblia. Noon, ang Israel po, pinili ng Diyos, hindi dahil silang marami. Sila nga ang pinakamaliit noon. At ang totoo, nang silang piliin ng Diyos, ano ang naging katangian nila? Babasahin ko po sa 2 Hari, 5 ang talata po ay 15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, na paroon at tumayo sa harap niya, at siya nagsabi, narito ngayon aking talastas na walang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel. Noon po, dahil sa sila ang pinili ng Diyos, wala nang ibang bayan pa na may tunay na Diyos, ang sabi ng Biblia, kundi ang Israel. Kaya kapatid na Arnel, hindi po ang pagbabatayan yung dami sa bilang, kundi kung sila ay pinili ng ating Panginoong Diyos, bagamat silang kaunti sa bilang, sila po ang may karapatan na maglingkod sa tunay na Diyos. At kapatid na Arnel, meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang Israel sila po ang may karapatang maglingkod, sumamba sa tunay na Diyos? Noon, nung sila po ang pinili ng Diyos, bagamat kakaunti sila, batay nga sa Biblia. Ito po, Roma 9:4. Sila ang bayang hinirang ng Diyos.
Ginawa niya silang kanyang mga anak. Sa kanila niya ibinigay ang karangalan, ang kanyang mga tipan, ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. Ito po katangian ng Israel noon, nang sila ang piliin ng Diyos. Sila ang may karapatan sa tunay na pagsamba. Hanapin mo ang kautusan ng Diyos, nasa kanila. Eh bakit? Sila pinili. Dahil ba marami? Ba hindi? Kaya ba sila totoo? Marami sa bilang? Ba hindi? Kaya mali pong paniniwala, batay sa Biblia, na pagka mas nakararami, yun na po ang tama. Yun na po ang tunay. At hindi lang yan. Noon po, bago pa Israel, sa matandang sanglibutan, pakinggan po niyo itong babasahin ko. Dito po sa Ebreo, ang talata po ay 7. Dahil sa pananalig ng Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan. Ito po yung sa panahon ni Noe. Alam po namin, alam din ninyo kasaysayan nito, dahil sa kasamaan ng sanlibutan, nagpasya ang Diyos. Gunawin ang mundo, lipulin ang tao, sa pamamagitan po ng bahang gunaw. Universal deluge. Baha. Dito po, binabanggit po ng talata ng Biblia, hinatulan o pinarusahan ang buong sanlibutan, ang naligtas lang po ang sambahayan ni Noe. O isipin ninyo yun? Isang sanlibutan na rin ang tao noon. Pero hinatulan ng Diyos ang isang sanlibutang tao, isang mundong tao, ang naligtas lang, isang sambahayan. Ilan po sa bilang ang naligtas po, kapatid na Arnel? Ilan ba yun? Basahin natin sa Biblia, kapatid na Joel. Sa unang Pedro 3:20 po, na mga masuwayin noong panahon ni Noe, samantalang matyagang naghihintay ang Diyos habang ginagawa ang daong. Kakaunti lamang, hindi sinabing marami, kakaunti lamang, 8 katao ang nakaligtas noon sa tubig. Kung ang pagbabatayan po, yung paniniwala na mas marami, yun ang tama, dapat hindi ginunaw ang isang mundong tao noon. Mas marami sila. Dito po, nakasulat po sa Biblia, isang mundong tao ang pinarusahan. Ang naligtas lang po, yung sumunod sa Diyos. Si Noe, 8 katao. Si Noe, asawa ni Noe, 3 anak niya, at kani-kanyang asawa ng kanyang mga anak. Kaya pagka binasa po natin ang Mateo 7:13 hanggang 14, sa bagay, makikita po niyo sa ating screen, kahit ang ating Panginoong Kristo po sinabi niya na ang maliligtas, yung pumasok at dumaan sa makipot na pintuan. Kokonti lang ang dumaraan doon. Yung maluwang at malapad na daan, maluwang na pintuan, marami ang dumadaan doon. Pero ang sabi ni Kristo, papunta yun sa impyerno, papunta sa kapahamakan. At kung ang ating pag-uusapan po, itatanong nyo sa Biblia, pagdating ng paghukom, gaano karami ang mapapahamak? Apokalipsis po, 20, talatang 8 hanggang 10. Ganito po ang ating matutunghayan. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Pag itinuloy ko pa po pagbasa, yan po yung mga parurusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Gaano po karami mapapahamak? Kasing dami ng buhangin sa dagat. Dumakot ka lang ng isang dakot, di mo na mabilang kaya hindi po ibig sabihin, yung preponderance in number o superiority in number, yun ang katunayan ng pagiging totoo. Hindi po. Para maligtas ang tao, dapat sundin ang utos ni Kristo. Binasa na po kanina, pumasok tayo sa kanyang kawan, ang kawan niya, yung iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo. Siguro, kapatid na Joel, pumalaot na tayo doon sa magtatanong sa main name, at masyado tayong gagabihin. Meron po tayong isang pagbibigyang magtatanong na personal.
Sige po, sino po yun? Sige po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ako po si Roger Bangawang, isang Katoliko. Ang katanungan po ay ganito. Bakit ang kapatiran sa loob ng iglesia hindi nagsasign of cross? Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyong katanungan, Ginoong Roger. Bakit daw po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi nagsasign of the cross? Kaya po nang naipagpauna namin sa inyo, ang batayan po o saligan ng Iglesia ni Cristo sa paglilingkod sa Diyos, kung ano nakasulat sa Biblia. Wala pong utos ang Diyos na gawin yon. Bagkus, dahil ang nagsasign of the cross ay ang kinagisnang relihiyon. Tanungin natin sila, ano ba yon? Bakit nila ginagawa yon? Babalikan ko po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko. Sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun. Kaya wala pa akong nakitang Katoliko, nag-krus kaliwa. O kaya ang unay batok. Wala akong ganun. Talagang ang unay, no. Sila may sabi, sa pamamagitan ng kanang kamay, ang unay sa noo. Ayan. Wala pong mababasang sa Biblia na utos yan ng Diyos, ni Kristo, o ng mga apostol. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo, at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala, tanda ng nadaya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin, ba't ba gumagawa ng ganun ng pagkukusang Iglesia Katolika Romana? Totoo ba yung sinasabi nila na pag ginawa mo daw yun, malalayo ka sa maligno, sa multo, sa masama? Nakapagtataka nga lang, pagtapat ng simbahan at saka sila, nandun ba maligno? Nagtatanong lang naman ako ka Joel. Ang sama na ng tingin ni ka Joel sa akin. Hindi po. Kasi sabi nila, para malayo sa maligno, sa multo, sa masama. Bakit pagtapat nga ng simbahan, saka nagkukrus? Pero eto ho, ang babasahin ko pong aklat, kilalang kilala ninyo. Ito po yung pagbinasa ng kinagisnang relihiyon. Pag tinatawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Musay kumanta si ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan, na sila nga kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan,
sila anya'y kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Pagka-Antikristo, kalaban ng ating Panginoon Jesucristo. Walang sino man sa atin dito na maging kalaban ng ating Panginoon Jesucristo, kapatid namin. Totoo yun. At pagkakalaban, ano gagawin? Parurusahan. Ito yan, kapatid na Joel 14, 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. May nagsasabi din na may magtatanong daw sa main balcony. Magandang gabi po. Magandang Ako po gabi po. si Alfred Montaliana, isa pong guro at kasalukuyang Katoliko po. Dalawa po ang aking katanungan. Una pong tanong bakit po sa iglesia ang ipinangangaral ay palipat-lipat po ang pagbabasa po ng berso sa Biblia? At pangalawa po ay bakit po hindi po tuloy-tuloy ang pagbabasa tulad po ng ipinangangaral po ng iba pong mga mangangaral? Salamat po. Salamat po sa inyo, Ginoong Alfred. Napakaganda ng tanong. Ano ho? Dapat maganda rin ang sagot. Wala nang gaganda pa sa sagot ng Biblia. Ang tanong niya, dalawa po. Bakit daw po sa pagbasa naming mga ministro ng Biblia, palipat-lipat daw ng verses, ng verso, talata, kalawa, ba't hindi daw po tuloy-tuloy? Ngayon, unahin po muna natin yung pagtuturo o pag-angaral ng salita ng Diyos. Kasi po, inaakala ng iba, ang Biblia, banal na kasulatan, parang karaniwang aklat lang na nabibili kung saan, pagkatapos po, pwede mong basahin, dire-diretso sa sarili mo, maunawaan mo. Ano po ba ang katangian at kaibahan ng Biblia, mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Mabuti liwanagin po muna natin yan. Sa Roma 16:25 po. Ito po ang turo ng mga apostol. Pakinggan po ninyo. Babasahin ko po. Ito po. At ngayon sa Kanya, na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ibanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ang salita ng Diyos, yun din po ang ibanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, nakatago, itinago na sa hiwaga pa. Kaya hindi po ito pangkaraniwang aklat na basahin mo lang sa sarili mo, maiintindihan mo na. Ano po sabi ng Biblia? Sabi ng mga apostol, ang salita ng Diyos o ebanghelyo nakatago sa hiwaga, inilihim sa hiwaga. Paano mo maiintindihan? Paano mo mauunawa? Nakalihim pala sa hiwaga. Biblia rin po sasagot. Marcos 4:11. Tuloy po natin sa talatang 12. Ganito po ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang mga nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y managbalik loob at patawarin sila. Nakalihim pala sa hiwaga ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Paano po ito mauunawa ng tao? Ang sabi po, ipinagkaloob sa kanila ang makaalam ng hiwaga. Ipinagkakaloob po. Pero kanino po ipinagkakaloob? Kanino po ipinagkakatiwala yung pagkaalam ng salita ng Diyos na nakalihim sa hiwaga? Ikalawang Korinto po, 5:18. Ituloy po natin sa talatang 20.
Ganito po ang pahayag ng mga apostol. Pakinggan ninyo. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhikan Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kanino po ipinagkaloob o ipinagkatiwala ang makaalam ng salita ng Diyos na nakalihim sa hiwaga? Sa mga tunay na sugo ng Diyos. Ang nagsasalita dito si Apostol Pablo. Ano sabi niya? Ipinagkatiwala sa amin yung ministeryo at salita ng pagkakasundo. Alin po yung salita ng pagkakasundo? Yan din po ang aral ng Diyos. Bakit sinabing salita ng pagkakasundo? May dapat pa pagkasunduin. Sino? Ang tao at ang Diyos. Bakit? Nagkahiwalay bakit? Nang ang tao magkasala, nahiwalay sa Diyos. Ano kailangan? Ipakipagkasundo ang tao sa Diyos. Pero paano? May magtuturo ng salita ng pagkakasundo o salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sinong magtuturo? Ipinagkatiwala sa amin, sabi po, ang salita ng pagkakasundo. Sino? Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya hindi po lahat, hindi kahit sino, hindi kumuha ka ng Biblia. Pwede na. Ay, hindi ho. Yung iba na bilanggulang, nagbasa ng Biblia sa bilangguan, paglabas, nangangaral na. Hindi ganon. Nakalihim sa hiwaga yan. Paano malalaman? Kaloob. Kanino? Sa mga tunay na sugo ng Diyos. Kaya, pag hindi po tunay na sugo ng Diyos, may karapatan bang mangaral ng salita ng Diyos? Roma 10:15 po. Pakinggan po ninyo. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Tanong ni Apostol Pablo, naroon na sagot. Obvious ang sagot. Ano sa tanong ni Apostol Pablo? Paano silang mangangaral? Hindi naman sila sugo. Ano katumbas? Pag hindi po sugo ng Panginoon Diyos, walang karapatang mangaral. Paano kung mangahas mangaral? Hindi naman pala sugo. Pag-aralan man ang pag-aralan, makakarating ba sa pagkaunawa ng katotohanan? 2 Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 7, na laging nagsisipag-aral, lagi. At kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Paano po kung hindi tunay na sugo ng Diyos? Kung mangahas mangaral, mangahas pag-aralan sa kanyang sarili, itong Biblia, makakarating ba siya sa pagkaalam ng katotohanan? Ang sabi ni Apostol Pablo, laging nag-aaral, ngunit kailan pa man, hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ano po katunayan? Mga kaibigan, mga kababayan at mga panauhin. Sa Biblia po, ang pangalan ng tunay na iglesia nakasulat po sa Biblia. Ano po? Binasa kanina, Roma 16:16, Gawa 20:28, Iglesia ni Cristo. Pero bakit nung mangaral, Iglesia Katolika? Saan mo mababasa yun? Anong kapitulo? Anong bersikulo? Ang pangalan ng tunay na iglesia, Iglesia ni Cristo, nasa Biblia. Ba't nung mangaral, Protestante? Saan mo mababasa sa Biblia yung Protestante? Ba't nung mangaral, Baptista, Metodista, Episkopal, at kung ano-ano pa? Wala naman sa Biblia. Pero Biblia hawak, Biblia binasa, nagsunog ng kilay, baka hindi lang pati kilay ang nasunog, pati bumbunan nasunog sa pag-aaral. Pero ba't nung magturo, iba? Sabi ni Kristo, kaloob ang makaalam niya. Kanino? Sa mga sugo. Ano sabi ni Apostol Pablo na isa sa mga sugo ng Diyos? Paano ka mangangaral kung hindi ka sugo? Kung mangahas, mag-aral man ng mag-aral, hindi makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ngayon, puntahan po natin, paano po
itinuturo ang mga tunay na sugo ng Diyos. Ito po, sa unang Korinto, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 13. Pakinggan po ninyo itong babasahin ko. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Ay, hindi dito pinag-uusapan yung dunong mo pang sarili. Kung ano na pag-aralan mo, may doctoral degree ka ba? Masteral degree? Saan ka nagtapos? Hindi yun. Ano sabi? Uulitin ko po. Ng mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Paano po kung magturo at mangaral ng salita ng Diyos? Ang mga tunay na sugo ng Diyos, hindi anya sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng turo ng Espiritu Santo. Paano yun? Iniwawangis ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Iwinawangis. Sapagkat ang salita po ng Diyos na nakasulat sa Biblia, wala pong kontradiksyon. Walang salungatan. Kumuha po tayo ng halimbawa. Dito po sa Genesis, yung Genesis po ay unang aklat ng Biblia. Babasahin ko po sa Genesis yung 3:1. Ito po. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? May binabanggit po ditong ahas. Ito po yung ang dyablo na saan yung ahas? Tinukso yung mag-asawa, si Adan at si Eva. Ang banggit po, ahas. Gusto mong malaman, sino yung ahas? Pagka sinunod natin po, Ginoong Alfred, nagtanong, yung tanong po niyo na dapat tulad ng ibang tagapagturo, dire-diretso basa, sunod-sunod, tuloy-tuloy. Bakit sa amin, palipat-lipat po ng talata? Kung susundin po natin dire-diretso, ang tanong po natin, sino yung ahas? O, basahin natin sa 2. At sinabi ng babae sa ahas, wala po dun 3, datapot bunga na, wala po dun. Ahas, baka nasa 4, wala. 7, 6, wala. Buglatin natin na makapal, wala pa rin. 32, ahas, nasan yung ahas? Nandun pala sa huli. Pagkat sinunod po natin dire-diretso, 1 linggo na tayo dito, hindi pa tayo tapos. Ang tanong natin, sino yung ahas? Alam po niyo kung nasaan yung sagot? Yung huling aklat sa Apokalipsis po. Apokalipsis, pakinggan po ninyo, sa 12, ang talata ay 9. Sino ba tong ahas na to? Ito ho. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Nandun po sa huli. Bakit? Tandaan natin, iniwawangis ang mga pananalitang ayon sa Espiritu, batay din sa mga salitang ayon sa Espiritu. Ang totoo po niyan, kung magbibigay pa po kami ng mabuting halimbawa, sa bagay, makikita nyo sa ating screen ang talata. Kung pag-uusapan po ang tunay na Diyos, pag binasa po ninyo sa Malakias 2:10, yan po ay sa lumang tipan. Ano ho? Malakias 2:10. Ang Diyos po, iisa. Sino? Ang Ama. Pagka pumunta po tayo sa panahon ni Kristo, panahon Kristiyano, Juan 17:1 at 3, magkawangis. Ang turo ni Kristo, ang Ama lamang, ang tunay na Diyos. Pagdating ng panahon ng mga apostol, unang Korinto 8:6, pag binuklat mo, ibang talata din, ibang panahon din, sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama.
Isipin po ninyo, magkakaiba ng panahon, magkakaiba ng dako, pero iisa po ang turo. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Eh bakit? Magkakawangis. Walang kontradiksyon. At yung turo na yon, ang siyang itinataguyod at ibinabandila ng Iglesia ni Cristo mula pa ng mangaral ang kapatid na Felix Manalo nang nabubuhay pa, sapagkat siyang kinikilala po naming sugo ng Diyos sa mga huling araw. Nanindigan siya sa harap nino man at saan man. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Hindi ba magkakawangis? Ang sabi ng propetang si Malakias, isa lang ang Diyos. Ang sabi ni Kristong pinakadakilang sugo, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang sabi ng mga apostol, sa ganang atin, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang turo ng kapatid na Felix Manalo at ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyan, isa lang ang Diyos, ang Ama. Magkakawangis. Kaya nasasagot po, Ginoong Alfred, ang inyong katanungan kung bakit gayon ang paraan ng pagtuturo, ang salita ng Diyos na kasulat sa Biblia, magkakawangis po. At kung ano yung tanong, yun po natin babasahin sa tamang sagot. Halimbawa, nagtanong ukol sa mathematics. Natural, hindi mo babasahin sa science o hindi mo babasahin sa sociology. Diba? Basahin mo sa tamang sagot. Ayun ho. At ang may karapatan sa pangangaral, sa mga salita ng Diyos, tandaan natin, yung sugo ng Diyos. Sapagkat sa kanila ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Huli na po na tanong, mula po sa, saan nanggagaling kapatid na? Sa West Avenue po, Quezon City. Ito po yung nakunan po natin ng video. Sige po. Ako si Eric Malibunas, ang Katoliko. Nais ko lang itanong kung bakit niyo tinuturo na kailangan mo nang maging miyembro ng Iglesia ni Cristo para maligtas. Sapagkat yun po ang nakasulat sa Biblia. Pero alamin muna natin, sino ba talagang may gusto na ang lahat po ng tao maligtas? Ito pong unang Timoteo, 2:3 hanggang 4, ganito po ang turo ng mga apostol. Babasahin ko po sa inyo. Ito po. Ito'y mabutit na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito po, itinuturo na ang Diyos mismo ang may gusto. Lahat po ng tao, kung maaari, maligtas. Pero paano maliligtas? Malaman mo katotohanan. Alin po ang katotohanan? Juan 17:17, mababasa po nyo sa Biblia at dyan sa screen, ang salita ng Diyos ang katotohanan. Saan po masusumpungan yung salita ng Diyos na katotohanan? 2 Timoteo 3:15 hanggang 16 po, nasa mga banal na kasulatan. Sa makatwid, hindi po kuro-kuro o palapalagay o opinyon ang katotohanan na ikaliligtas. Ang katotohanan pong ikaliligtas, salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano ang utos ni Kristo para matupad ang kalooban ng Diyos na ang tao po ay maligtas? Babasahin ko po yan. Sa Marcos po, 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Para masunod po yung kalooban ng Diyos na ang tao maligtas sa parang malaman ng katotohanan, ang turo ni Kristo, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kaya ang iglesia po ni Kristo, wala pong tigil na ipinag-aanyaya sa inyo ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Kaya po meron tayo ngayong open forum, meron tayong ganitong malaking pamamahayag. Utos ni Kristo yon para masunod yung gusto ng Diyos na ang tao po ay maligtas. Hindi ka maliligtas pag hindi mo nalaman yung katotohanan. Pero sapat bang nalaman mo, sampalatayanan mo? Paano pagsampalataya? Pag binasa mo ang Juan 8:31, susundin mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon, ano po
po ang isa sa mga katotohanang itinuro ni Kristo sa ikaliligtas. Binasa na po natin kanina yan, pero mababasa niyo po uli sa ating screen sa 1 G7 at 9. Si Kristo po ang may sabi na kinakailangan pumasok sa loob ng kanyang kawan. Sino man pumasok sa loob ng kawan ay magiging ligtas. Yung gustong maligtas may gagawin. Hindi sasampalataya ka lang, paniniwalaan mo lang. May aksyon, may gagawin ka. Ano yun? Papasok ka sa loob. Loob ng ano? Kawan. Alin po yung kawan? Gawa 20:28, binasa ko na rin po kanina, mababasa nyo uli sa ating screen. Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo. Kaya para maligtas ka, sundin mo ang turo ng Ebanghelyo, ang turo ni Kristo, na ikaw ay maging kaanib sa kawan ni Kristo, iglesia ni Kristo. At pinatunayan niya ng mga apostol nang maliligtas po yung iglesyang itinatag ni Kristo. Dito po sa Efeso 5:25 at 23, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Sa mga talatang yan, marami po tayong madadampot na napakahalaga. Una, yung iglesia, minahal ni Kristo, pinaghandogan niya ng kanyang buhay. Yung iba pong nangangaral, wala nang iglesia pa. Bakit sinabi ng Biblia, mahal ni Kristo iglesia, pinaghandogan niya ng kanyang buhay? Hindi na kailangan ng iglesia. Yung iglesia siguro nila. Pero yung tunay na iglesia, mahalaga. Minahal ni Kristo eh. At ang sabi po, ililigtas ni Kristo yung iglesia na katawan niya. Hindi po natin itinuturo na ang iglesia tagapagligtas. Hindi ho. Minsan kasi pinararatangan kami, o yan na naman ng mga iglesia, ituturo ng iglesia tagapagligtas. Wala po kaming ganung aral. Ano po ang turo na amin pong itinataguyod? Ang tagapagligtas, si Kristo. Pero kung si Kristo po ang tagapagligtas, ang kanyang ililigtas, yung iglesia na katawan niya, iglesia na pinangunguluhan niya, iglesia na kawan niya, iglesia tinawag sunod sa kanyang pangalan, iglesia ni Kristo. Yan po ang dahilan kung bakit itinuturo ng iglesia ni Kristo na kailangang umanib ang tao sa iglesia ni Kristo para maligtas. Yan din po ang dahilan kung bakit ang mga kapatid, kahit mamuhunan ng pagod, ng hirap, ng panahon, ng salapi, para lang maipalaganap ang salita ng Diyos, mai-share po sa inyo, maibahagi po sa inyo. Bakit? Utos din po ng Diyos. Huling talata po na amin pong babasahin para sa inyo. Sa aklat ng mga awit, 40, ang talata po ay 9 hanggang 10. Ganito po ang itinuturo ng banal na aklat. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Ang mga nakabahagi sa pangakong pagliligtas, alalaong bagay mga kaalib sa loob ng tunay na iglesia, hindi po titigil ng pagsisiwalat at pag-aayag ng gagawing pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang banal na iglesia. Yan po ang dahilan kung ba't narito kayo ngayon. Yan po ang pinakalayunin, ba't po kami nag-anyaya sa inyo? Bilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa panahong ito, mga kababayan at mga kaibigan at mga mahal po naming mga panauhin, sa panahong ito ng matinding krisis at kahirapan, laganap na panganib, kaguluhan, pag-aawayan ng mga tao, pagkakaroon ng salot, kalamidad, totoong kailangan matuto tayo
umibig sa ating kapwa, tumulong sa ating kapwa, kumalinga sa kanila, sa ating mga kababayan. At marahil yan po ang pinagpupunyagian ng ibang mga samahan. Baka may ahensya pa ng gobyerno at mga pribadong institusyon ginagawa ang pagtulong sa kapwa. Yan din po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Meron po kaming mga lingap sa mamamayan. Kamakailan lang po nung isang araw, nagkaroon ng lingap na ang Iglesia ni Cristo sa mga kababayan nating Muslim diyan sa kapitbahay natin. Pero ang matinding pananalig po namin, ang higit sa lahat na pinakamahalagang maitutulong po namin sa aming kapwa, maiaambag po namin sa inyo, ay ibahagi sa inyo kung ano po ang salita ng Diyos, yung dalisay na salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, sapagkat yun ang maghahatid sa atin, hindi lamang sa ikabubuti ng ating buhay dito sa mundo, higit sa lahat, sa pagtatabo ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom. Yang damit, pagka ibinigay sa iyo, masisira, maluluray yan, maluluma, madudumahan. Yang pagkain, pag kinain mo, gutom ka uli. Pag di mo kinain, masisira, mapapanis. Yang salapi, pag nagasta mo, wala na. Pag hindi mo ginasta, walang kabuluhan. At baka mas mayaman pa po kayo kaysa sa ibang mga kapatid. Pero may bahagi po namin sa inyo ang dalisay na mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia at inyong sinampalatayanan at sinunod at naging kaalab kayo sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang kayo nalapit sa Diyos. Hindi lamang magiging dapat ang inyong paglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat, magkikita-kita tayo sa kaharian ng Diyos, sa piling ng Panginoong Kristo, sa bayang banal at sa buhay na walang hanggan. Sa panig ninyo na mga kapatid, nakaanib na sa Iglesia ni Cristo, sa pangunguna ng mga may tungkulin, huwag po kayong magsasawa sa patuloy niyong pagpapalaganap ng salita ng Diyos katulad ng ginawa ninyo ngayon. Nag-anyaya kayo, gumugol kayo ng panahon ng salapi. Ang ginawa ninyo bilang pagsunod sa utos ng Diyos, ang ginawa ninyo, karagdagang kabanalan ng inyong kaluluwa. Ang patuloy niyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos, ng Ebanghelyo ni Kristo, ang lalong ikalalapit niyo sa Diyos at lalong ikatitibay ng pag-asa ninyo sa pagmamana ng pangakong kaligtasan. Sa mga susunod po naming telecast ay mapapanood din po ninyo mga kaibigan at mga magulang ang isinagawa pa po naming pamamahayag sa iba't ibang dako na ito po ay sa pamamagitan din ng pagtugon sa mga kababayan natin sa mga aral po ng Biblia na amin pong sinasampalatayanan. Maraming salamat po sa inyong buong tiyagang pagsubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang tamang daan.